Today, we continue our pursuit of the truth and our attempts to make sense of the way which hundreds of millions of public funds were used. We are fortunate today to have received letters from some officials from the Office of the Vice President who have committed to finally appear. And sana ay matulungan nila kami sa aming patuloy na pag-unawa sa mga issue na ito. To recall, sa mga nakaraang pagdinig natin, ating nakilala ang hindi kapani-paniwalang katauhang nakatanggap ng confidential fund na may ngalang Mary Grace Piatos. Si Mary Grace ay isa lang din sa halimbawa ng mga kaduda-duda na impormasyon na binibigay ng mga acknowledgement receipt na isinumite ng OVP at ng DepEd sa kanilang pagpapaliwanag ukol sa paggamit ng confidential funds. Noong nakarang linggo ay pinaunlakan na ng mga career public officials ng OVP ang ating imbitasyon. Bagaman kinailangan pang maglabas ng sabpina at testificandum upang sila ay dumalo. With the help of these career public officials, may mga nalaman po ang taong bayan ukol sa paggastos ng funds ng OVP. At this point, magbibigay lamang ako ng isang observation muna. Tila ang mga napadalang representatives ng OVP ay onti lamang ang nalalaman tungkol sa confidential funds. Kung ito ba ay dahil sa kanilang status dahil career officials at hindi mga nasa inner circle ng Vice President, hindi pa natin alam. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagdalo, ating nakuha ang kumpirmasyong dadalawa lamang ang may alam talaga kung saan at paano nagagastos ang confidential fund sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ito ang Head of Agency at ang Special Disbursing Officer or SDO. Sa OVP, ang mga ito ay nasa katauhan ni Vice President Sara Duterte at SDO na si Ms. Gina F. Acosta. Sa DepEd naman, nasa katauhan ito ni Vice President Sara Duterte at SDO na si Mr. Edward D. Fajarda. Napag-alaman din natin, ang SDO ang isa sa mga nagbibigay paliwanag sa mga Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit ayon sa pahayag ng opisyal ng OVP. Isa pang napag-alaman natin, ang tila bang kaguluhan pagdating sa confidential funds. Sa nakaraang pagdinig, ating nakita na kahit may guidance na sa Joint Circular number 2015-01 ukol sa confidential expenses at confidential funds, isa sa mga resource person natin ang nagpahayag na ang confidential activities katulad ng surveillance activities in relation to confidential funds ay ginagamit in relation to the mandate of the agency, which mandate pertains to the general operations of the agency. Ngunit nakabibigla ang pahayag na ang confidential fund is not a separate item on top of either good governance or socio-economic program delivery. It is within that program. Nagmukhang ang confidential funds ay ginamit upang mag-augment ng pondo ng regular na programa ng OVP at hindi ginamit sa hiwalay na programang may kinalaman talaga sa confidential expenses or surveillance activities to support the mandate or operations of the agency. Katataka din ito sapagkat sa mga nagdaang pagdinig, hindi rin mandato ng OVP ang national security at peace and order bagamat may programa itong good governance. Ito marahil ang dapat gawan ng batas, bumalangkas ng panukalang magbibigay direksyon sa mga ahensya sa paggamit ng confidential funds at anong aktibidad ang confidential activities at ang tamang pagsusuri nito ng ating mga ahensya na may oversight. Nakapagbigay linaw din ang mga opisyal ng OVP sa tanong kung bakit biglang tumaas nang minsan ay humigit 400% ang expenses ng kanilang opisina. Itong araw ay dahil sa operation ng mga satellite offices. Ang mga satellite offices ng OVP ay kumukonsumo sa higit kalahati ng pondo ng OVP. Sila ay palaging iniimbitahan, ngunit hanggang sa araw na to, mailap na dumalo at ayaw sagutin ang mga katanungan sa pondo ng bayan. Mas mabilis sanang masasagot ang katanungan at malulutas ang mga isyu ng ating pagdinig kung sa simula pa lang ay nagpaabot na ng pakikipagtulungan sa pamamagitan ng pagdalo ang mga opisyal ng OVP. Napatunayan sa nakaraang pagdinig na ang nagpagsasabi ng totoo dito sa Kamara, dito sa House Blue Ribbon Committee ay hindi dapat ikabahala. At the end of the day, ang aming mandato ay magsabatas ng mga panukalang makatutulong sa pondo ng bayan at mapigilan ang katiwalian sa pamahalaan sa pamamagitan ng mga panukalang ito.